Sa kasaysayan ng Philippine pop culture, iilan lang ang grupong nag-iwan ng bakas ng kasing lalim ng Sex Bomb Girls. Hindi lamang sila naging simbolo ng kasiyahan at aliw noong unang bahagi ng 2000s, kundi naging mukha rin sila ng isang panahong puno ng konsyerto, endorsement, pelikula at telebisyon. At sa kasalukuyan ay marami sa mga naging miyembro nila ang naging matagumpay sa buhay. The Philippine Showbiz List presents Pinakamayaman na Sex Bomb Girls. Ira Bermudez. Kilala bilang Miss Longevity mula pa noon, malinaw na kay Ira na ang sayaw ay hindi lamang trabaho kundi isang panata. Paulit-ulit niyang binabanggit ang kanyang personal na mantra na di ako titigil at hanggang ngayon ay buhay na buhay ito. Patunay ang kanyang Instagram account na puno ng mga kahanga-hangang dance covers at pinasok din niya ang pole dancing. Sa kasalukuyan, si Ira ang head choreographer at co-manager ng Sex Bomb Next Gen, kung saan aktibo siyang gumagabay at humuhubog sa susunod na henerasyon ng Sex Bomb Girls. Malaki rin ang naging pagbabago sa kanyang personal na buhay matapos ang isang whirlwind romance kay Ronald Inovero na kalaunan ay naging kanyang asawa. Nagpakasal sila noong 2016 at sa loob ng ilang taon ay hinati ni Ira ang kanyang oras sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sa bagong yugto ng kanyang buhay, siya ay hindi na lamang performer, kundi isa ng ganap na negosyante. Si Ira nasa likod ng Aerial Trading, isang Manila-based na negosyo na nagsusupply ng organic hair at beauty products mula Australia. Siya ang isa sa mga nagpursige na panatilihing buhay ang brand sa pamamagitan ng mentorship at production work. Cheche Tolentino. Noong nakaraang buwan, ikinasal si Cheche sa non-showbiz longtime partner na si Giselle Kian Soto sa isang intimate wedding ceremony na ginanap sa San Diego, California, USA. Bago sila nagpakasal, sinabi ni Cheche na naghahanda na siya mag-apply ng fiancé visa para sa kanilang paglipat sa US at upang makasama ang kanyang partner doon habang tinatapos pa ang kanyang trabaho sa Pilipinas. Sa ngayon nga si Cheche ay naninirahan na sa Amerika kasama ang kanyang asawa, isang malaking pagbabago mula sa kanyang dati pang buhay sa Pilipinas bilang performer. Bago tuluyang umalis para sa US, nakasama pa ni Cheche ang ibang Sex Bomb Girls sa reunion concert sa ginanap noong December 2025. Jopay Zamora. Pinagsasabay ang pamilya at negosyo ng maayos, si Jopay ay nagpapatakbo ng isang online food business kung saan nagbebenta siya ng iba't ibang produkto tulad ng honey, choco banana bread, sashimi at mga kilalang kutkutin snacks gaya ng cornic at mixed nuts. Bukod dito, dati rin siyang involved sa food cart franchising. Kanyang aktibong presensya sa social media, lalo na sa Instagram, ay isa ring malaking pinagkukunan ng kita sa mga brand collaborations at endorsements. Si Jopay din ang isa sa mga producer ng reunion concert ng Sex Bomb. Happily married siya ngayon at tunay na nasa magandang estado ang pamumuhay sa piling ng actor-dancer-husband na si Joshua Zamora na kamakailan lang ay pinakilig ang lahat nang muli itong mag-propose kay Jopay sa mismong concert ng Sex Bomb kasama ang kanilang dalawang anak. Aifa Medina. Bukod sa pagiging full-time mom, tumutulong rin si Aifa sa pamamahala ng kanilang family business, isang chain ng mga restaurant na tinatawag na Octoboy. Siya ay kasal sa negosyanteng si Giovanni Cheng at sila ay may tatlong anak. Kabilang si Aifa sa nakakaangat sa buhay sa kanilang grupo kung saan na nagbigay din siya para sa production ng kanilang concert. Sunshine Garcia. Hindi nagpahuli ang kilalang The Bombshell ng sex bomb na si Sunshine Garcia na nagpatuloy sa kanyang matagumpay na career sa showbiz at buhay pag-ibig. Siya ay kasal sa aktor at vice governor ng Bulacan na si Alex Castro. Sa kasalukuyan, bukod sa pagiging ina at public personality, aktibo pa rin si Sunshine sa mga pangyayari at engagements kasama ang ilan sa kanyang sex bomb co-stars. Sa katunayan, isa si Sunshine sa nagsilbing producer na matagumpay nilang reunion concerts. Sugar Mercado. Bukod sa titulong Mrs. Universe Philippines 2025, isa rin si Sugar sa mga kilalang entrepreneur sa beauty industry sa bansa. Mula sa kanyang showbiz roots sa Sex Bomb Girls, matagumpay na nag-transition siya bilang isang boss lady sa naturang larangan. Isa siyang stockholder at business partner ng Asia's Lashes. Pinalawak din ni Sugar ang kanyang negosyo sa larangan ng nail care sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa Nail Lounge by Asia. Bukod sa kanyang sariling mga negosyo, aktibo rin si Sugar na nagpo-promote ng iba't ibang franchise brands sa ilalim ng M Global Food Inc. kabilang ang Turks, Happy Cup, Show My House, Miguelitos at Bite First Coffee na nagdadagdag sa kanyang kita at yaman. Rochelle Pangilinan. Higit pa sa pagiging isa sa mga pinaka-iconic na miyembro ng Sex Bomb Girls, si Rochelle rin ay isang ehemplo ng isang artista na nagawang mag-diversify na kanyang kabuhayan sa labas ng showbiz. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa Malabon at personal niyang inamin na naranasan niyang kahirapan noong kabataan. Ang karanasang iyon ang nagbigay sa kanya ng determinasyon na magsumikap at gumawa ng paraan upang hindi lamang umasa sa showbiz, kundi magkaroon ng mas matibay at pangmatagalang kabuhayan.
Si Rochelle ay matagumpay na negosyante at multifaceted income earner sa Pilipinas. Matapos sa kanyang peak sa entertainment industry, sinimula ni Rochelle na palakasin ang kanyang yaman sa pamamagitan ng iba't ibang negosyo. Nakipagtulungan siya sa kanyang mister at business partner na si Arthur Solinap sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo na nakatulong sa kanilang yaman at katatagan sa buhay. Kabilang sa mga itong agricultural investments, gaya ng 25 hektaryang sugarcane plantation sa Western Visayas at ibang lupaing agrikultural na kanilang pinamamahalaan. Bukod sa agrikultura, may iba pang negosyo si Rochelle. Nariyan ang spa business para sa health and wellness at ang Wiggles Ice Cream Hub, isang retail food venture sa Quezon City na co-owned nila. Mayroon ding online store na bahagi ng kanilang retail ventures na nagdadagdag pa sa kita nila bukod sa kita sa entertainment industry. Mia Pangyarihan. Isa sa mga pinakamahalagang yugto sa buhay ni Mia pagkatapos ng sex bomb ay kanyang pagpasok sa larangan ng food business, kung saan naging matagumpay siya bilang restaurateur. Ginamit niya kanyang disiplina at sipag na natutunan mula sa entablado upang mag-explore sa iba't ibang trabaho. Siya ang may-ari ng Yoshimitsu, isang Japanese-Korean themed restaurant na nag-report ng dekadang paglago sa bilang ng branches kung saan meron itong humigit kumulang 27 branches nationwide, na isang malaking achievement para sa isang negosyo mula sa personal na kontribusyon ni Mia. Hindi lamang doon nagtapos ang kanyang entrepreneurial spirit. Nakipag-partner din si Mia sa kanyang kaibigan upang magtayo ng WhatsApp Super Club, Resto Bar and Lounge, isang nightlife at dining concept na inilunsad sa Sampaloc, Manila, kasama ang ilang mga business partners. Bago pa man sumikat ang Yoshimitsu, nagsimula si Mia sa isang modern Sichuan fusion restaurant na Templo sa Banawe, Quezon City. Noong 2017, isang early venture na nagbukas ng pintuan para sa kanyang malawakang pagkanegosyante. Sa isang interview, sinabi ni Mia na nagsimula siya sa iba't ibang trabaho bago tuluyang nahanap ang kanyang calling sa negosyo at dito niya nakita ang mas matibay na financial success kumpara sa showbiz. Ibinahagi niya na pagpupursige sa negosyo ay hindi madali at kailangan niya magsumikap at matuto mula sa mga pagkabigo bago tuluyang sumikat ang kanyang resto brand. Ang paglago ng kanyang negosyo ay naging dahilan din kung bakit marami ang nag-akala na siya na ang pinakamayamang miyembro ng Sex Bomb Girls. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!